Hi, this is Yo Love and you're watching Ryan ETV, ang inyong katisyo. Which one you love to live? Korea or Philippines? I've been in Philippines many times and I want to visit South Korea. In case, what place do you suggest? Pinanganak ako sa Korea. Tumira sa Philippines ng 8 years. At 15 years na nga pala ako dito sa South Korea. Chef nga pala ito. Kikwento ko lang sa inyo based on my experience. Hindi ko sinasabi na 100% ay ganito. Bago ko sagutin kung saan ko mas gusto mamuhay, based sa experience ko, ano ba talaga ang pinagkaiba sa Philippines at South Korea? Sana magets nyo ang kwento ko dahil nahirapan ako ng sobra gawing Tagalog ang mga pag-iisip ko. Sa South Korea, masasabi ko na perfect naman talaga. Ang lahat ng mga bagay, ang government at education. At madali lang makahanap ng kahit anong work. Or kahit di ka man makapag-work dahil may diferensya ka sa katawan, hindi ka pa rin magugutom dahil sa support ng government. Marami din opportunities basta masipag ka lang at matalino. Pero kapag Korean ka kasi, una, normal na ang lahat ng mga bagay na yan. Alam niyo naman guys na ang tao, hindi mawawala ang mga kagustuhan. Hindi madali makontento ang mga tao. Once nasanay ka na sa kung ano ba ang meron sa'yo ngayon. Maghahanap pa din ng makakapag-satisfy sa buhay. Ang mga Koreans nagsisimula na sa high level mula pinanganak. Di ramdam ng mga tao ang pasalamat sa gantong magandang buhay na pinanganak sa gantong puno ng support ng bansa. Pag-aaral na lang ng mabuti at kasipagan na lang ang kailangan para sa tagumpay. Kapag pinanganak ka sa Korea, buong buhay mo ang maririnig mo na lang ay mag-aral kang mabuti. Kailangan mo magkaroon ng successful job. Kailangan mo makapasok sa high-level university. Kailangan mo mag-aral. As in guys, study lang talagang matututunan nyo sa Korea. Pag dito ka na lumaki, kahit wala kang ganang mag-aral, ang dami papasok lang normally sa utak po ng mga kaalaman galing sa libro. Sa experience ko lang guys, sa bansang Korea, kapag Korean ka, hindi ka yayaman. Kung hindi ka naman pinanganak sa mayaman na pamilya, or kung hindi ka magiging doctor or magkaroon ng high-class jobs. May natutunan din ako sa school before kung bakit daw ba ganito ang South Korea. Bakit pantay-pantay lang halos ang mga tao. Kasi hindi tulad sa US. Sa US ang government, mas marami silang ini-invest sa mayaman na mga tao. Sa private schools, mas nag-i-invest ang government ng US. Kaya mapapansin nyo mas madami ang teachers sa private schools para mas maraming matutunan ang mga students. At sa public schools, napakadaming students, kakonti lang ang teachers. Dahil nga mas madaming ini-invest ang US government sa private schools. Pero sa South Korea naman, mas nag-i-invest ang government sa public schools. Kaya private man or public schools, parehas lang ang mapag-aaralan at may experience ng mga Korean students. Marami rin ang mga teachers sa public schools, kaya mas matuturuan ng mga teachers ang mga bata ng maayos. Kaya dito sa South Korea, study lang talaga ang buhay. Busy lahat ng mga tao makakuha ng kahit anong mga certificate or license. Bata man o matanda. Pag pumunta kayo sa library, minsan may makikita din kayo na lolo or kaya lola na nag-aaral pa rin. Ano sa tingin nyo guys ang mangyayari? Kung napakadami mga students na puro aral ang ginagawa at matataas ang grades. At halos lahat nakakapasa ng exams. Halos lahat maraming certificates at license. Tas ang mga companies, hindi naman pwede na lahat i-accept ang mga tao. Di naman pwede lahat gawing doctor, lawyers, or police. Kaya ang nangyayari kada year, ang mga exam mas pinapahirapan palalo ng bansang Korea. As in magdudugo na ilong nyo sa hirap. So ano ang mangyayari? Parang competition na guys. Kaya pag pumunta kayo sa South Korea, napakarami na makikitang academies na pinag-aaralan ng mga students after school. Paunahan sa enroll ang mga student. May projects pa ang government na namimigay pa sila ng tulong para sa mga students na walang pera pang enroll sa academies. So ano na ngayon mangyayari? Pare-parehas na naman ang mga grades ng mga tao. After ng buong buhay ng pag-aaral, may natatanggap sa jobs na gusto nila pasukan. Meron din hindi natatanggap kahit perfect naman ang grades. Dahil hindi naman pwede na lahat makapasok sa malalaking companies. Dito naman nagsimula ang competition sa itsura. Kunwari 10 tao kayo nag-apply. Pare-parehas ang grades nyo. Pare-parehas din ang dami ng license at certificates nyo. Ang company hindi na sa grades titingin yan. Sa itsura na ng tao. Kung maayos ka ba tignan o kung pangit ba ang itsura mo. Kung ikaw ang boss, pare-parehas lang ang katalinuhan ng 10 tao. Sino i-hire mo? Kaya naging mataas na din ang beauty standards dito sa South Korea. After ng napakatagal na pag-aaral, napakarami exams na napasa para lang sa mataas na salary at magandang job.
babagsak ka dahil lang sa itsura mo. Kaya sobra ng mga Korean sa skincare at makeups, isa na din ang plastic surgery. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng tao. Pero normal lang dito ang mga paglalagay ng double eyelid. As in sa mga kaibigan ko na babae, mga 95% nagpagawa ng double eyelid. Ano naman guys mangyayari sa mga tao na ang tataas ng grades pero kahit anong gawin paganda sa mukha bagsak pa rin? Paano na ngayon ang mga ganun na tao? Doon ngayon tumaas ang pagpapakamatay ng mga batang Koreans. Nag-number 1 suicide country nga minsan ang South Korea. Matalino ang mga Koreans pero hindi nila alam na matalino sila dahil pare-pareha sila na matatalino. Hindi nila alam sa sarili nila kung gaano ba sila ka-special. So ganito ang tunay na buhay sa South Korea guys. Maganda lahat ng mga bagay, madaming opportunities, maganda lahat, pero ganito ang society. May nag-comment, sabi, tingin ng iba masaya sa Pinas kasi hindi ganun kaayos at maraming marites. Minsan kung ano ang magulo, yun ang tingin ng iba na masaya. So alam nyo na guys kung bakit napakaraming mga Koreans na lumilipat sa Philippines. Ito naman ang nararamdaman ko sa Philippines. Sa Philippines naman, sobrang talaga nakaka-amaze ang mga tao. Kahit maraming kulang sa government, o kaya mahirap maghanap ng job or maliit ang salary, or mahirap ang transportation or lagi matagal ang pila, at mostly delayed ang Cebu Pacific, nagagawa pa din ng mga Filipino magbiruan at magkwentuhan. Yung kakain lang kayo ng masarap na pagkain parang sapat na. Or magpapansit kanton lang kayo kasama kapatid mo, or mag-uusap lang kayo ng magulang nyo, parang satisfying life na. Tsaka sa Philippines, ang dami-dami mo na nagawa. Pagtingin mo sa orasan, 12 PM pa lang. Sa Korea kasi parang hindi mo na nasusundan ang takbo ng oras sa bilis. Maganda sa Philippines yung parang hindi mo hinahabol ang oras. Sobra dami tao nagtatanong sa akin kung papipiliin ako saan ko ba mas gusto. Pero guys, kada may nagtatanong sa akin sa totoo lang, hindi ko pa din alam kung ano ba ang sagot. Siguro dahil sobra na ako sanay sa Korean culture. Pero ang masasagot ko ngayon, siguro kung sobra akong mayaman at maraming pera, sa South Korea ako maninirahan. Pero kung sakto lang ang pera ko at kaparehas ko lang din ang buhay ng mga Koreans dito, mas gugustuhin ko na lang tumira sa Philippines. Syempre, more fun in the Philippines.